Makati at nagpapatsi-patsi. Yan ang perwisyong an-an. Tatalakayin po natin yan at kasama pa ang ating fresh na resident morning doctor, Doc Richard. Doc, eto na, pag-uusapan natin ang paborito ng lahat na talagang ikaw ay talagang makakaramdam ng pagkainis pag meron ka nito, ang an-an. Ano ba ito? Okay, good morning, Mommy Dimples. Good morning, mga kapatid. So, ang an-an talaga, isa yan sa pinaka-common na skin infection. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ito kayang agapan. Okay, so ang an-an kasi, Mommy Dimples, so ang terminong medical nito ay tinea versicolor. Tinea versicolor. Yes, tinea versicolor. Ito ay isang common na fungal infection na nagdudulot ng skin discoloration doon sa ating balat. Okay? So ito ay, ang sanhi nito ay ang overgrowth o pagdami ng yeast o fungus na natural nang nasa balat natin. At eto, Mommy Dimples, ang an-an ay hindi nakakahawa. Ay, alam mo, ngayon ko lang yan nalaman sa'yo, Doc Richard. Kasi akala ko, pag naganunan ka, ay, mahawa ko ng an-an. Hindi pala siya nakakahawa. Hindi siya nakakahawa. Paano mo naman malalaman kung may an-an ka? Kasi nung mga bata kami, dahil public school ako lumaki, di ba pag nalagyan ka ng mga puti-puti sa board, feeling mo may an-an ka na. O paano mo malalaman ang mga sintomas nito? Okay, so ang mga sintomas ng an-an, unang-una yung skin discolorations. So ito yung mga puti-puti. Pero hindi lang siya puti, Mommy Dimples, ha? Pwede din siyang brown, tan, minsan kulay pink. Okay. Ayan. So ito ay nanunuyo, minsan ito ay makate, minsan hindi rin siya makate. Tapos nagbabalat din siya. Oo. Okay. Saang parte naman ng katawan kadalasan tumutubo ang an-an? Okay, so madalas nakikita ito sa dibdib, sa likod, sa may bandang itaas, at saka dito sa ating braso. Gustong-gusto nila yan. Oo, yun kumbaga ang parang focus niya. Yes. Ano naman yung mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng an-an? Okay, so ito yung mga triggers ng pagkakaroon ng an-an. So unang-una, ang mainit na panahon. Ang Pilipinas ay isang tropical country. So very common yan dito sa atin. Pangalawa, oily skin. Gustong-gusto yan pamahayan ng mga fungal infections. So pangalawa, mga hormonal changes. So yung mga nagbibinata, nagdadalaga, at saka yung mga buntis. Very prone sila. At panghuli, yung mga may mahinang immune system. Okay. Ito naman ay nagagamot, Doc. Nagagamot naman. Paano naman ito nagagamot? Okay, so unang-una, magpakonsulta muna tayo sa doktor. Always yan, Always lagi. magpakonsulta sa doktor. So magbibigay kami ng mga topical antifungals o yung mga pinapahid. Kapag ito naman ay malala na o pabalik-balik, pwede kaming magreseta ng mga oral antifungals naman. Okay. So pwede na topical, yung pinapahid, pero pwede rin yung iniinom. Oral. Pero dapat galing sa doktor. Tama. Okay. Ano naman po yung mga dapat at hindi dapat ginagawa ng tao na merong an-an, or kung hindi mo gusto magkaroon ng an-an, anong pwede mong gawin? So sa mga kapatid natin, ito po ang tips para maiwasan natin ang an-an. Unang-una, maligo po tayo araw-araw. Ulitin natin yan, Doc, kasi marami akong mga kapatid sa bahay namin na hindi naliligo araw-araw. Maligo tayo araw-araw. Pangalawa, panatilihin natin ang wastong kalinisan. Kumain din po tayo ng wasto, panatilihing tuyo ang balat kapag mainit ang panahon. At panghuli, limitahan po natin ang exposure sa araw. Dok, ang dami ko na namang natutunan, and I'm sure sa mga kapatid natin na nasa team bahay ngayon, sobrang dami na namang napulot sa'yo. This time tungkol naman sa an-an. Maraming salamat, our resident doctor, Doc Richard. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.